Alejandro Rosales. Ito ang pangalan ng isang 18 taong gulang na lalaki. Siya ay kasalukuyang isang scholar sa isang prestiyosong paaralan at hindi lang yun. Siya rin ay isang part-time sideliner na nagtatrabaho sa iba't ibang trabaho paminsan-minsan. Ipinanganak si Alejandro sa isang mahirap na pamilya. Ang kanilang pamilya ay halos walang pera o pangkain para mabuhay. Kaya naman kinuha ni Alejandro ang responsibilidad na maghanap ng pera para mapangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Pumanaw na ang nanay ni Alejandro nung siya ay 8 pa lamang. May sakit ang tatay niya at meron siyang 2 nakababatang kapatid na babae na inaalagaan. Dahil sa kawalan ng kakayahan ng kanyang ama at dahil bata pa ang kanyang mga kapatid, kinailangan niyang magbigay ng pangkain at iba pang pangangailangan para sa pamilya noong siya ay 16 na taon pa lamang. 2 taon na ang nakalipas mula noon. Medyo nahirapan nga si Alejandro pero kinaya niya pa rin. Malakas nga siya pero ang hindi niya inaasahan ay ang bago niyang trabaho ay magiging rason ng panandali ang paghihirap niya sa kanyang buhay. At malalaman lamang niya ito mula sa unang araw ng kanyang bagong trabaho. Tuwang-tuwa si Alejandro nang magising siya. Napakalaki ng kanyang ngiti dahil sa sobrang saya niya nang malaman niyang nakapasa siya sa isang interview para sa isang bakanteng trabaho ng pagiging waiter sa isang sikat at madalas na dinarayo ng mga importanteng tao na restaurant. Ngunit talagang hindi niya inaasah na mangyayari sa kanya ito. O, minamalas ba naman siya? Kasalukuyan siyang nakaluhod sa lupa habang nakayuko at humingi ng tawad sa isang customer na nagsabing amoy basura daw siya. Matapos ang reklamo ng customer sa manager, agad namang nasigawan ng manager si Alejandro at sinabihang yumuko ito at sumunod naman siya. Galit na galit at hiyang-hiya si Alejandro na gusto niyang umiyak. Naisip niya na unang araw niya yon sa kanyang bagong trabaho at ginugulo na siya nito. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa pagiging irresponsable. Pasensya na po, sorry po talaga. Paulit-ulit na sambit ni Alejandro habang nakaluhod at humihingi ng patawad. Amoy basura pa ba ako? Pero 2 beses na ako naligo kaninang umaga. Sa isip ni Alejandro, alam niya sa sarili niya na hindi nahihiya ang marumihan ng kanyang sarili. Nagtataka siya kung ano ang naamoy ng customer para mag-react ito ng ganon sa kanya at tinawag pa siyang basura. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ay agad siyang kinaladkad sa loob ng opisina ng kanyang manager at pinagalitan. Ano yun? Sigaw ng manager. Sorry boss, hindi ko din po alam. Dumaan lang naman po ako sana para mag-deliver ng order ng table 8. Nang bigla akong hinila ng bastos na customer sa table 5 at sinabing may basura ako. Nang bigla siyang sinigawan ng kanyang manager. May nasabi ba akong mali? Naisip ni Alejandro sa kanyang sarili habang nagtataka. Bastos na customer? Aba, wala ka na bang respeto? Customer natin yan. Ang mahalagang customer ng restaurant. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan, Alejandro. Waiter ka lang. Umaalingaw-ngaw ang boses ng manager sa buong silid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pala siya tapos sa pagsasalita. Alejandro, kung kailangan kong ipaalala sa iyo, ito ang unang araw mo sa establishmentong ito. Hindi pwede ang pagiging irresponsable. Huwag kang umikot ng may amoy. Naglalakad na para bang basura ka na. At huli, huwag mong tawagin ang mga customer ng establishmentong ito na bastos. Ikaw ang bastos dito. Hindi ito katulad ng basurahan na natutunan mo. Ito ay isang lugar kung saan kumakain ng mga tauhan na VIP at iba pang mga importanteng bisita. Sigaw ng manager kay Alejandro. Sa puntong iyon, ay nalulunod na si Alejandro sa kahihiyan. Pinagsisisihan niya ang pagtakbo ng bibig niya ng mas mabilis kaysa sa ulo niya. Nangako siya na hindi niya sinasadya ang sinabi niya sa customer at naiinis lang siya sa customer na pinagsalitaan siya ng masama. Binantaan siya ng manager niya na babawasan ang sweldo niya kapag hindi siya kumilos ng maayos.
Nang walang pagpipilian at ayaw na ipagsapalaran ng maputol ang kanyang sweldo, sumunod si Alejandro at tumahimik buong gabi. Kahit paano pa siya nakakaramdam ng pang-insulto ng lahat sa event na iyon. Kinabukasan, ang lahat ay talagang naging maayos sa oras ng paghahatid ng pagkain sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Alejandro. Walang nagrereklamo at hindi sinubukan ng mga customer na paalisin siya. Hindi nila siya pinapansin kaya lubos na natuwa si Alejandro. Pagkatapos ng hapunan sa restaurant, ay muli na namang may hindi magandang nangyari na hindi inaasahan ni Alejandro. Nagpupunas ng sahig si Alejandro gamit ang isang maliit na tuwalya dahil wala na raw natitirang gamit na panglinis ng sahig ayon sa katrabaho ni Alejandro. At malapit na siyang matapos nang may marinig siyang timba na tila ba nahulog. Paglingon ni Alejandro ay nakita niya ang kanyang katrabaho na nakatayo sa gilid na may ngiti sa kanyang labi. Isa sa kanila, ang pangalan ay Kayla, ay kasalukuyang nakaapak sa isang itim na balde ng tubig na binaligtad. Tumawa si Kayla ng malakas bago sinipa muli ang balde ng tubig na wala ng laman. Sigurado akong kaya mong linisin ang munting kalat na to. Sigurado akong ginagawa mo ito sa buong buhay mo eh. Alam kong professional ka na dito. Tumawa pa ito at sinundan ng kanyang tawa ng mga kaibigan niya. Pero hindi doon tumigil ang pang-api na naranasan ni Alejandro sa gabing iyon. Isang taong nagngangalang Janice ang dumating. Siyang kumukuha ng mga maruruming pinggan at ibinabalik ito sa kusina. Bigla na lang niyang itinapon sa sahig ang lahat ng natapong pagkain sa mga maduduming plato. Oo! Reaksyon ng lahat ng mga nakakita at nabigla si Alejandro. Hindi siya makapaniwalang mangyayari ang mga ganoon. Ngayon ay kailangan niyang linisin muli ang sahig. Napahiya si Alejandro, ngunit hindi niya pinansin ang mga tawa ng kanyang mga katrabaho at patuloy niyang nilinisan ang sahig. Nakahinga na lamang ng maluwag si Alejandro nang makarating na siya sa kanyang tahanan. Kuya, kuya! Narinig niya ang sigaw ng kanyang mga kapatid. Ang kanilang masasayang mukha ay agad na nagdulot din ng ngiti sa mukha ni Alejandro. Lena, Emma! Balik na sigaw ni Alejandro. Andro, anak! Narinig ni Alejandro na makita niya ang kanyang ama na nakasandal sa pinto bilang suporta. Agad namang sumugod at tumulong si Alejandro sa kanyang ama. Papa, anong sinabi ko? Huwag na kayong umalis sa kama niyo, ako na mismo ang babati sa inyo doon. Reklamo ni Alejandro. Pero gusto kitang batiin sa harap ng pinto, katulad ng ginagawa ng nanay mo dati, anak. Wika ng tatay ni Alejandro. Hindi natuwa si Alejandro sa narinig niya at alam niya kung gaano kasakit sa kanyang ama matapos mawala ang kanyang ina. Alam ni Alejandro na mahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa. Alam niyang dinurog nito ang puso ng kanyang ama nang malaman nito na ang kanyang ina ay namatay na. Matapos gawin ang ilang mga gawain sa kanilang bahay, at tulungan ng kanyang mga nakababatang kapatid na babae sa kung ano man ang kanilang kinakailangan, humiga na si Alejandro sa kama at nagpakawala ng malalim at mahabang buntong hininga. Naisip niya ang nangyari sa kasalukuyan, kung paano niya napahiya ang sarili niya at nagkaroon ng bawas sa sweldo matapos ang insultong ibinato niya sa customer sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Napapikit si Alejandro habang nangangarap na magkaroon ng magandang araw kinabukasan. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Muli siyang sinigawan ng isang customer dahil sa pagiging masyadong mahirap. Ang sabi ng customer, mukha siyang pulubi sa kalye at tumangging kunin ang pagkain sa kanya. Nakita ito ng iba sa restaurant at tumanggi na rin silang kunin ang kanilang order mula sa mahirap na waiter. Napansin ito ng manager at pinabalik siya sa opisina. Rosales, Alejandro, pangatlong araw mo pa lang ito. Nanggugulo ka na naman ulit. Nakatanggap ako ng reklamo dahil sa suot mo. Bakit ka naman lumalabas na para kang pulubi? Tiningnan ni Alejandro ang kanyang mga damit at naisip niyang karaniwan naman ang kanyang itsura at siya'y nagtaka kung ano naman ang mali niyang ginawa. Tila hindi siya katanggap-tanggap sa mga mata ng iba
dahil tinawag siyang pulubi muli ng mga customer. Huwag mo kunin ang iyong pagkain sa kanya. Kumakain siya ng daga, narinig ko. Nakuyom ni Alejandro ang kanyang kamao nang marinig ito. Kumakain ako ng daga. Ano bang pinagsasabi nitong mga to? Maaring mahirap ako pero hindi ako kumakain ng daga. Kakayanin pa namin kumain ng isang dilatang sardinas sa loob ng isang buwan. Naisip ni Alejandro habang nakikipagdigma sa kanyang isipan. Gusto man niyang bastusin pabalik ang customer, hindi niya magawa dahil naalala niya ang nangyari noong nakaraan. Ayaw niyang maulit iyon. Kailangan niya ang kanyang trabaho, kaya hindi niya lang pinansin ang mga narinig niyang komento habang naglalakad siya papunta sa table number 12. Good afternoon, sir. Ano pong order niyo? Tanong ni Alejandro bago yumuko. Pagkano ang waiter? Ang waiter? Sir, pakiulit po ulit. Napatingin ang lahat dahil medyo napalakas ang tanong ni Alejandro sa customer. Yumuko siya bilang paghingi ng tawad. Nagjo-joke lang ako. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki na nakaupo kay Alejandro. Alejandro po yung pangalan ko, sir. Nice name. I'm Luciel. Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Tanong ng customer. Sir, tatanungin ko lang po yung manager ko. Tumango si Luciel bago umalis si Alejandro para tanungin ang kanyang manager. Sinabi niya sa manager ang tungkol sa request ni Luciel at nakita niya ang pagtataka sa mukha ng manager. Pumayag naman ito na kausapin si Alejandro sa loob ng 5 minuto lamang. Sir, ano pong gusto niyong pag-usapan? Tanong ni Alejandro nang makalapit siya kay Luciel. Maupo ka muna. Alam mo, ang gwapo mo talaga. Don't get me wrong. Nagtatrabaho talaga ako sa isang modeling company at naghahanap ako ng mga katulad mo. Sabi ni Luciel at iniabot kay Alejandro ang isang business card na may pangalan at numero. Kaya kung interesado ka, pwede bang bisitahin yung kumpanya namin kung minsan? Sa palagay ko, konting ayos lang, magagawa na tayo ng isang milagro. Nakatingin lang si Alejandro sa lalaki ng kakaiba. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil desperado siya sa pera. Ngunit natagpuan ni Alejandro ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng kumpanya ng LA ilang araw pagkatapos niyang makilala si Luciel. Bumuntong hininga si Alejandro bago pumasok sa establishmento. Pagpasok niya, napansin niya na tunay ngang maraming tao sa building na ito. Kapansin-pansin ang karamihan ng mga sobrang gwapong lalaki na may magagandang damit na naglalakad sa paligid. Alejandro! Narinig ang isang boses ng lalaking sumigaw. Alam niya kung kaninong boses yon. At iyon ay kay Luciel. Buti naman at naisipan mong pumunta dito. Tara na! Gusto kong may makilala ka. Sabi ni Luciel bago niya kinaladkad si Alejandro sa pinakataas na palapag ng building kung saan nakalagay sa isang pinto ang CEO. Alejandro, ito ang aming CEO, Apollo. Apollo, si Alejandro. Ang lalaking sinasabi ko sa iyo. Masayang sabi ni Luciel. Inilahad ni Apollo ang kanyang kamay at kinuha ito ni Alejandro para makipagkamay. Nice to meet you, Sir Alejandro. How are you doing today? Tanong ni Apollo. Okay naman po ako. Pumunta po talaga ako rito para bumisita. Sabi kasi ni Luciel. Oo, sabi ko nga, sabi ni Luciel. I'm glad you're okay, Mr. Rosales. Alam mo Apollo, overrated ng masyadong maliit ng mga usapan. Sasabihin ko na sa kanya. Alejandro, gusto ko naming magtrabaho dito. Malakas na sigaw ni Luciel. Oo, gusto ko naming magtrabaho dito. Natigilan si Alejandro. Wala pang sinasabi ang mga lalaki kung anong trabahong gagawin niya, kaya't nagtanong siya. Magtrabaho po bilang modelo syempre. Sa pakiramdam ni Alejandro, ay matayin siya sa puntong iyon. Ano? Ako? Model? Para akong basang patatas. Sigaw ni Alejandro na ikinatawa ng dalawang lalaki. Hindi ka namin pinipilit. May karapatan kang tumanggi. Inisip lang namin na bagay sa iyong maging isang modelo. Pwede bang
Pag-isipan ko muna. Nagkatinginan sila Luciel at Apollo bago tumango. Habang nagsisimulang maglakad si Alejandro papunta sa pinto, narinig niyang sumigaw si Luciel. Tawagan mo ako kung magbagong isip mo. Tumango si Alejandro bago tuluyang umalis na. Sa mga sumunod na araw, nabalisa si Alejandro. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Mr. Rosales, you're fired! Huh? Nagulat si Alejandro dahil dito. Medyo nag-overthink siya, kaya hindi niya namalayan na tinanggal na pala siya sa kanyang trabaho. Bumili pa naman sana siya ng bagong suit para hindi na siya mabastos ulit ng kanilang mga customer. Narinig mo ko? Tanggal ka na! Agad na lumabas ng gusali si Alejandro at naupo sa lupa sa sulok ng isang eskinita. Tumingin siya sa kanyang cellphone at nagpasya siya. Tatanggapin na niya ang naunang alok na natanggap niya. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya sa sikat na restaurant na dating pinagtatrabahuhan ni Alejandro. Napabuntong hininga ang mga manggagawa at ang manager habang nakatingin sa halos walang laman ng restaurant. May naganap na krisi sa pananalapi at tumigil muna ang mga tao na pumunta sa restaurant nila. Plano na talaga nilang magsara kinabukasan. Kaya't nagulat sila nang tumunog ang bell, hudyat na may pumasok na customer. At mas lalo nilang ikinagulat nang makita ang mukha ng taong pumasok sa restaurant. Oh, mahirap na trabador. Alejandro? Walang kamalay-malay na sabi ng manager. Ah, sir. Sabi ni Alejandro. Anong ginagawa mo dito? Hindi lang nagulat ang manager na naroon si Alejandro. Nagulat din siya sa itsura nito ngayon. Naalala niyang nakita niya ang mukha nito sa isang magazine. Para kumain? Balita ko, sarado na tong restaurant bukas. Kaya dinala ko yung pamilya ko para kumain dito. Sa tingin ko pa naman, masarap ang pagkain niyo. Sabi ni Alejandro kasabay ng muling pagtunog ng doorbell at pumasok ang isang matandang lalaki. Dalawang magagandang babae at isa pang gwapong lalaki. Ang kanyang amang naipagamot na, ang kanyang dalawang kapatid na dalaga na at si Luciel. Lumaki ka na naging matagumpay at gwapo, di ba? Sabi ng manager habang nakangiti. Nagigilty siya sa ginawa niya pero problema niya yon sa ibang pagkakataon. Problema na masusolusyonan pa sa susunod. Napangiti si Alejandro at sinabi niya sa kanyang kaharap. Oo, at lahat ng ito ay salamat sa iyo, sa inyo.